Part 1. Married to a Stranger. Malamig, manhid at ruthless, si Amira Montes ang chief executive ng kanilang 10 billion peso worth of business empire. Wala siyang interes sa lalaki at walang panahon sa pag-ibig. Pero isang gabi, nadarang siya ng kanyang emosyon. Nakatalik niya ang isang sumisikat na boksingerong si Jethro Martinez. Dahilan para mabuntis siya. Ubod siya ng yaman at ni sa pangarap ay hindi niya akalain na mai-involve siya sa isang small-time na boksingero. Wala pa naman siyang hilig sa mga violent sports. Alang-alang sa magiging anak, binili niya ang pangalan ng lalaki sa halagang 10 milyon para pakasalan siya. Pumayag naman kaya ang binata sa alok niya? Magandang araw, Angels. Isa na muling series story ang nais kong ibahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwento. Pero, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ang ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pinagmasdan ni Jethro ang panga niya sa harap ng salamin matapos niyang tanggalin ang kanyang boxing gloves at ihagis ang mga ito sa mesang nasa malapit. Masakit pa rin ito at alam niyang maya-maya lamang ay mamamagana ito. Pero hindi lang sakit na nararamdaman physically ang nakairita ng husto sa kanya, kundi ang pagkadisgusto sa kanya ng kanyang manager. Hindi kasi nito akalain na tatamaan siya ng kamao ng isa sa mga boksingerong nagtitraining pa lamang sa kanilang gym. Napakarami na niyang napanalunan sa larangan ng boxing at ni sa hinagap ay hindi niya inakalang masusuntok siya sa panga ng isang baguhang boksingerong nagtitraining pa lamang. Marahil ay wala lamang siya sa kondisyon ng araw na yun at wala sa boxing ang kanyang isipan. Tila absent-minded na hindi niya maintindihan. Ano bang nangyayari sa'yo, Jethro? Narinig niya ang tinig ng kanyang manager na sumunod na pala sa dressing room. Parang wala ka sa iyong sarili. Aba, ayusin mo to dahil malapit nang mabigat mong laban. Medyo nalingat lang ako, Mr. Garcia. Sisikapin kong wag nang maulit ito. Aba, dapat lang. Ang isang saglit na pagkalingat habang nasa ring ka ay mahalaga. It could be fatal na maaari mong ikatalo sa isang boxing match. Alam ko po, hindi na po ito mauulit. Napapansin kong matamlay ka nitong nagdaang mga araw. May problema ba, Jethro? Wala po. Siguro, pagod lamang ako. Katatapos kasi ng isang malaking laban niya sa Indonesia at nanalo siya ron. Mukhang haggard ka nga. Bueno, bakit hindi ka muna magpahinga ng kahit isang linggo lamang? Pumunta ka sa isang beach or island resort at magpakondisyon. Tingin ko'y kailangan mo ito. Wika pa ng manager. Oo nga po siguro, pero kailangan ko mag-practice para sa susunod kong laban. Matagal pa naman yon at habang nasa bakasyon ka, mag-jogging ka at mag-exercise. Matulog kang mabuti at kumain. Pero higit sa lahat, magpahinga ka. Tama po kayo. Hayaan nyo at magbabakasyon muna ako. Pero isang linggo lang ha. Of course, boss. Nag-shower na nga si Jethro. Nagbihis at pagkatapos bitbit ang kanyang bag ay lumabas na siya ng gym. Habang naglalakad siya patungo sa nakaparadang sasakyan, naiisip ni Jethro kung saang beach resort siya pupunta. Gusto niyang pumunta sa isang liblib at tahimik na beach resort na walang masyadong tao. Yung walang maraming babae? Dahil kapag may nakakilala sa kanya sa mga to, tsak nalalapitan siya ng mga to at hindi siya makakapagpahinga ng ayos. Takaw pansin si Jethro sa mga babae. Hindi lamang dahil sa may pangalan na siya sa larangan ng boxing, kundi dahil sa kanyang personalidad. Matangkad siya at nakakamagneto ang kanyang well-toned and muscled body na talagang parang hinulma para sa boxing arena. Malakas ang kanyang appeal na nakakadala sa mga babae. Hindi naman siya kasing gwapo ng isang artistang lalaki, pero matika siya. His eyes were deep black, expressive and powerful and captivating. Kapag tinitignan ang binata ng isang babae, namamagneto ito sa kanya at napakadali niyang maisama ito kahit saan niya gusto. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang balak na makihalubilo sa sinumang babae. Pagod siya at talagang wala sa kondisyon. Ang tanging gusto niya ay mapag-isa, mag-relax at makatulog ng husto.
Isang maliit na beach sa Batangas ang napili niyang puntahan. Kahit na maliit ito, kumpleto naman sa amenities. May katamtaman ang laki ng mga cottages at isang hotel para sa mga nagtutungo doon para magbakasyon. Pinili ni Jethro na kumuha ng isang cottage na pinakamalapit sa dagat. So, anong plano mo sa iyong birthday, Amira? Tanong sa dalaga ng kanyang vice president na si Marvin Flores. Kailangan kang magbigay ng isang engranding party para sa mga clients natin at iba pang business associates. Lalo na yung grupong nag-award sa atin ng contract para sa shopping complex na itatayo at sa subdivision na gagawin. After all, sa atin na award ang contract. Kinibit ni Amira ang mga balikat. Ikaw nang bahalang mag-organize, Marvin. Alam mo namang pagdating sa mga parties, wala akong interes sa mga to. Pero kailangan mo magka-interes dito, Amira. Dito natin makakasalamuha ang mga maiimpluwensyang negosyante at mga kliyente. Isa pa, it's your 28th birthday at nasa tuktok ka na ng success ladder sa mundo ng negosyo. Yes, that's it. Nasa tuktok na ako kaya tila wala na akong masyadong ganang makipagsosyalan pa. I feel so tired, Marvin. Pinagmasdan siya ng kanyang vice president. Mukha nga, pero tila hindi physical fatigue ang problema mo kung hindi emotional emptiness and you are bored with your life. Bored? Ako na napaka-busy at walang panahon para ma-bored? What I mean is, hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Pero you like to be always busy dahil may tinatakasan kang mga alaala, Amira. Natawa ang dalaga. Paano mo naman nakikita ang pinagsasasabi mo? Hindi na yata ako marunong umiyak. Ha, that's the point. Dahil hindi ka na marunong umiyak, kaya there must be something wrong with you. Anong ibig mo sabihin? Huwag ka magsumiksik sa sarili mong mundo. Harapin mo ang lighter side of your life. Halimbawa, ang iyong love life. Tila nakalimutan mo na yata ang magmahal ulit. Sumeryoso ang mukha ni Amira. Hindi ko nakakalimutan yun, pero ayoko nang pasukin pang muli ang daigdig na to. Ang pag-ibig at lalaki ay walang maidudulot na kabutihan sa buhay ko o pakinabang man lamang. Tila nakatalaga ang mga ito para masaktan lang ako. Seryoso na wika ni Amira. Just because you lost Tyron doesn't mean the end of your love life, Amira. Napakaraming lalaki mula 18 hanggang 50 ang nag-uunahan para makamtan ng iyong pag-ibig. O ang aking salapi at negosyo, Marvin. Ito ang punteriya nila. No thanks, gugustuhin ko pang tumandang dalaga. Mahirap ang mag-isa sa buhay. Mas maganda kung may isang pamilya ka na makakasama at makakadamay mo sa hirap at ginhawa. Kahit na matagal na akong nag-iisa. Sanayan lamang yun, Marvin, at sanay na ako. Napailing na lamang si Marvin. Iniisip kong gawin ang birthday party mo sa isang beach sa Batangas. Kilala ko ang may-ari nito at bibigyan tayo ng malaking discount. Ikaw na ang bahala. I don't want an extravagant and expensive affair. Yung katamtaman lamang ang number of guests. Yung mga mapapakinabangan lamang natin sa negosyo. Of course, ako na bahala. Mag-relax ka na lang at maghanda para sa kaarawan mo. Piling-pili nga ang mga naging bisita nila sa birthday party ni Amira. Pero okupado pa rin lahat ang mga bakanting kwarto ng hotel na naroon. Sa lobby at function rooms nito itinanghal ang party. Ni hindi tiningnan ni Amira ang guest list dahil wala naman siyang interes kung sino-sino ang mag-a-attend. Maraming pagkain, wine and champagne flowed. At sa tingin ni Amira, nag-enjoy ng husto ang mga bisita. Sandali lamang siyang nakisalamuha sa mga ito at pagkatapos ng pagkain ay nagkaroon ng sayawan. Naroon ang isa sa matalik niyang kaibigan, si Alrin Moreno, ang may-ari ng isang malaking gym at sports center na pinagsasanayan ng mga aspiring boxers, karate at kung sino-sinong mahilig sa sports. Kompleto ang mga equipment dito at may malaking coffee bar kung saan madalas magbabad ang mga nagpupunta ron. Inaya siyang isayaw ni Aldrin na malugod naman niyang pinaunlakan. So, 28 ka na, Amira. 2 years more and you will be 30. And still, tila wala kang balak na magkaroon ng boyfriend. Tama ka. Nagkaroon na ako minsan, pero anong indinulot ito sa buhay ko? Kabiguan at pagdurusa. Hindi ako martir para umulit muli. Hindi lahat ng lalaki tulad ni Tyrone. You just happened to fall in love with the wrong guy. Paano ako makakatsak na ang susunod ay hindi na din another wrong guy? Mahusay din ako sa negosyo at pagpapayaman, Aldrin. Pero tila wala akong kamuwang-muwang pagdating sa pagpipili ng boyfriend. Kaya no, I'm free and independent. And very lonely. Baka sito sa iyong mga mata, Amira. Nagkakamali ka. Likas lamang na mapungay ang aking mga mata. Nagkatawanan silang magkaibigan.
At ilang sandali pa ay may dumating pang mga bisita kaya inasikaso ni Amira ang mga ito. Nakita niyang may mga babaeng kinausap si Aldrin at maya-maya pa, hindi na niya makita ang lalaki. Habang lumalalim ang gabi at medyo lasing na ang karamihan sa mga bisita, biglang sumakit ang ulo ni Amira. Marahil dahil hindi naman siya talaga nag-enjoy sa kanyang birthday party. Lahat ng kanyang mga ngiti ay peke. Maya-maya, nasumpungan niya ang sariling nasa labas na ng hotel. Para kasi siyang nasusuffocate kaya kailangan niyang sumagap ng sariwang hangin. Hinimas niya ang kanyang sentido. Naglakad-lakad siya sa gilid ng talampasigan na bitbit ang kanyang high-heeled shoes. Napakasarap ang dampi ng hangin sa kanyang muka. Huminga siya ng malalim. Naramdaman niyang ayaw na niyang bumalik sa party. Naroon naman ang kanyang Vice President, Public Relations Officer at Secretary na dalubhasa sa pag-entertain sa ganong mga pagtitipon. Naisip niyang bumalik na sa kanyang inarkilang cottage na nasa malapit sa laot. Medyo tumatalab na ang alkohol sa kanyang senses, pero hindi pa naman siya lasing. Nakakalakad pa siya ng diretsyo. Nakakapag-isip pa ng maayos. Binaybay ni Amira ang daan patungo sa kanyang cottage. Doon niya nakita yung tatlong naglalakad. Nasa kanyang unahan ang mga ito. Ilang di pa lamang ang layo. 2 lalaki at 1 babae. Kabilugan ng buwan, kaya nakikita niya ng malinaw ang tatlo. May inaalalayang tila isang lasing na lalaki ang babae at yung isang lalaki. Malaki ang katawan ng lalaking nasa gitna at medyo matangkad, kaya medyo hirap ang dalawa sa pag-alalay dito. Hindi malaman ni Amira kung bakit nagkaroon siya ng masamang kutob sa nakitang mga umaalalay sa lalaki. Yung kasing babae ay halatang parang may binabalak. Backless ang damit na halos hanggang balakang na ang nakikita mula sa likuran. Nasa mute ni Amira ang masangsang na amoy na mumurahing pabango nito. At yung kasama nitong lalaki ay hindi niya gusto ang kilos. Nang makita niyang itinuro ng babae ang cottage na pagdadalhan sa inaakay ng mga ito, biglang nagkubli sa katapat na puno ang dalaga. Ang cottage na yon ay katabi ng kanyang cottage. Nang maiakyat ang lalaki sa balkonahe ng cottage, pinaupo ito sa sahig. Naupo ang babae sa tabi nito at nagsimulang kapain ang mga bulsa ng pinaupong lalaki. Noon na-tsak ni Amira na nanakawan ng mga ito ang lasing na lalaki. At dahil walang kalaban-laban nito, nanaig ang habag sa kanyang puso. Tinatawag man siyang heartless sa business world, may malambot na puso naman ang babae sa tamang pagkakataon. Kapag may nakikita siyang inaapi, hindi niya matiis na hindi tulungan nito. Kinapa niya ang kanyang armas sa loob ng kanyang evening purse. Nakaugalian na niyang dalhin ito. Mabilis siyang nakalapit sa cottage at agad na naakyat ang 3 baitang na hagdanan nito. "Hey! Anong ginagawa niya sa kanya?" Marahas na tanong niya at halatang nagulat ang dalawa. Hindi naramdaman ng mga ito ang kanyang paglapit. "Huwag ka makialam dito, baka masaktan ka." Angil ng lalaki. "Hindi maaaring hindi ako makialam dahil asawa ko yung dinudukutan ninyo." Singhal ni Amira. Inilabas niya ang kanyang armas at iniumang sa dalawa na halatang nabigla at natakot. Hey, Mrs. Huwag kang magbiro ng ganyan. Baka mapindot mo yan." Biglang gumaralgal ang tinig ng lalaki na halatang walang anumang dalang sandata. "Talaga kakalabitin ko to kapag hindi kayo umalis. At isauli mo sa bulsa ng mister ko yung wallet na dinukot mo." Asik ni Amira sa babae na mabilis namang sumunod. Tumayo ito at lumapit sa kasamang lalaki. Umurong palayo sa lasing na lalaking nakaupo. Nakatutok pa rin sa mga ito ang hawak niyang armas, kaya unti-unting umisod ang mga ito patungo sa may hagdanan. Umisod din si Amira palapit sa lalaking nakaupo sa sahig. "Alis na!" Ikinasa niya ang kanyang armas at halos mahulog ang dalawa sa paglayo. "Kilala ko na ang mga mukha ninyo at ititimbre ko ito sa security dito sa resort. Mabuti pang umalis na kayo dito kung saan man kayo nanggaling." Tinyak niyang wala na ang dalawa bago niya itinago ang armas at naupo sa tabi ng estrangherong lalaki. Nakalungay-ngay ang ulo ng lalaki kaya hinawakan ni Amira ang baba nito at itinaas ang muka. Pinagmasdan niya ang muka ng binata. May pilat ito sa sulok ng kaliwang kilay. Makapal ang mga pilik at matangos ang ilong. Kayo manggi. Hindi ka anong gwapo pero malakas ang apil. Lalaking lalaki ang dating. Hindi niya alam, pero may bahagi ng puso niya ang tila kay lakas ng tibok. "Hey, mister, gising. Kailangan makapasok ka sa loob para makahiga ka ng maayos." Wika pa ni Amira sa binata. Sandali lang nagmulat ang mga mata ng lalaki pero pumikit muli.
Kaya mo bang maglakad hanggang sa iyong kwarto? Kailangang alalayan mo ko. Kinawig ni Amira ang isang kamay ng estranghero sa kanyang balikat at nakatayo ang lalaki. Nakarating siya sa kama nito kung saan bigla itong nabuwal ng patihaya. Iiwan na sana ito ni Amira nang maalala niyang baka naroon pa ang mga mandurukot at nagmamasid. Baka kapag nakita siyang umalis sa cottage ay balikan ng mga ito ang lalaki. Nagtungo siya sa banyo at naghanap ng bimpo. Binasa niya ito ng tap water na inilagay niya sa isang palangganitang nakita niya doon. Inalis niya ang mga sapatos ng lalaki, ang mga kasuotan nito at walang iniwan kundi ang panloob nito. Pinagmasdan ni Amira ang kabuuan nito at may banyagang sensasyong gumapang sa kanyang pagkatao. He was a very ruggedly handsome male, big, strong, and powerful. Nagsimula niyang punasan ng basang bimpo ang mukha ng lalaki, pababa hanggang sa may dibdib nito, sabay sa pagbuntong hininga. Umigkas ang kamay ng lalaki sabay hawak sa kanya. Dumilat ang mga mata ng estranghero at matiim siyang tinitigan at nanuot sa kanyang kaluluwa ang mga titig na yun. Bumitiw ang kamay nito at sa isang iglap ay bigla siya nitong hinapit payakap sa katawan nito. I want you. Now. Bulong nito at nadama ni Amira ang hininga ng hindi kilalang lalaki sa kanyang muka. He smelled of wine and mint and cigarette. Parang biglang nawala ang kalasingan nito dahil pahablot nitong inalis ang mga kasuotan ng dalaga. Halos mapunit ang kanyang suot na party dress, pero hindi siya tumutol. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit nagpapaubaya siya, hanggang sa naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang katawan. Bumaba ang ulo ng lalaki at tila sabik na hinalikan siya nito sa mga labi niya, at sa pakiramdam niya ay wala nang bukas ang paghalik nito. Pero lalo lamang nagpatindi ito sa pag-iinit ng buo niyang katawan. Anumang inhibisyon o kaba ay nawala habang ninanamnam ng dalaga ang bawat halik at haplos ng kamay ng lalaking nakayakap sa kanya. Ilang sandali pa ay malugod niyang tinugon ng buong init ang halik ng binata. Nagpaubaya siya at sumabay sa agos ng init nila sa isa't isa. Hinayaan niyang makuha siya nito. Nang marating nila ang kasukdulan, naramdaman ni Amira na nakatulog na sa tabi niya ang estranghero. Maingat siyang humulagpos mula sa katawan nito at tumayo. Binuksan niya ang cabinet ng lalaki at nakita niya ang isang towel robe dito. Kinuha ni Amira ito at isinuot. Pagkatapos ay sinamsam niya ang mga kasuotang nagkalat sa sahig at sa ibaba ng kama. Dinampian niya ng halik ang mga labi ng lalaking nagdulot sa kanya ng walang kapantay na kaligayahan. Naisip ni Amira na ito ang pinakamahalagang regalo sa kanya sa kaarawan niya. A night of mindless passion. Isang gabing pinagbigyan niya ang kanyang sarili para namnamin ang luwalhating dulot ng physical love sa mga bisig ng isang total stranger. Kinumutan niya ang estranghero. Goodbye, sweet lover. Bulong niya at lumabas sa cottage na dala ang kanyang mga damit. Inilagay niya ang party dress sa kanyang bag at binitbit ang kanyang sapatos. Suot ang towel robe ng lalaki. She locked the door of his cottage behind her at tinungo ang kanyang sariling cottage na nasa katabi. Nag-text siya sa kanyang secretary at mahigpit na ipinagbilin na huwag siyang gagambalain sa kanyang cottage kinabukasan. Mauna na kayo magsibalik sa Maynila, sabi niya. Anyway, linggo naman bukas. Magpapahinga na muna ako dito at susunod na lamang ako. Yes, Miss Montes, sagot ng sekretarya niya. At tiniyak nito na nasabihan lahat ang kinauukulan tungkol sa instruction ng boss. Kapag may ganitong instruction si Amira, kailangan masunod ito to the letter. Pero bakit gusto niya magpaiwan dito sa resort? Inis na tanong ni Drake Chavez, ang company lawyer na matagal nang may gusto kay Amira. Nagtapat na ito ng pag-ibig pero tinawanan lamang ito ng dalaga. Aba, ewan, sabi ng vice president na si Marvin. May bala ka bang tawagan siya at tanungin kung bakit? Napalunok ang abogado. Of course not. You know I would not dare to do that. Alam kasi nito na sisigawan siya at mapapahiya siya ng mabangis na Chief Executive Officer ng Montes Group of Companies. Ano kaya ang magiging kahinatnan ng isang gabi sa piling ng estrangherong binata? At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.